palang ano. Anyway, sige. So, our objective for today's meeting, we will have the continuation of our discussions, right? And, okay. Sa atin pong midterm examinations ay scheduled next week, right? Next week. Tama po. But ang atin po magiging midterm examinations ay upon sa ating ah, meeting na lang po. So hindi pa po tayo sasabay sa inyong midterm exam week, no, ating basic LX po. Na heads up na rin naman po ang inyo pong department regarding po dun sa matter na yan. Okay, since medyo na nagpaiba-iba po ang ating mga pangyayari, no? Akala ko, oy, iba na ulit, di ba? Nung una, iba na yung stock or pero naiba na ulit, no? Comeback is real. Ano kayo ngayon? Bala kayo sa akin. So yung iba, same pa rin naman nating schedules, no? We'll have the same schedule. Retain po natin ang ating schedule, which is yung Monday at saka yung Friday po natin. Okay, Monday and Friday. Tapos, kayo po talaga na, apaka-okay. Wala ka, sira ka na sa tao, Tiensa. Wala ka na, uy. So, I hope po na tayo ay magkaroon ng, sir, ang akin po ay all right, sige po. So we will have our continuation of discussion regarding the semiconductors. No? Sa diodes, as far as I can remember, our last meeting, we talked about the diodes, right? How it is being formed from the PN and regions, the terminals, the anode cathode, then what else? Adonai. Ge. Ano yan, Adonai? Ano yung... Sir, may lilipat daw po from 08. From 08. Ang 08 ay Friday. Tama. From 08. Yung Friday ko ang 08. Lilipat sa atin. Ngayon. Okay lang naman. No? Okay lang. Sir po. Sira lang po mic ko. Okay lang, Adonai. Sige. Dalawa. Sige, edi please let me know na lang yung names na iyon. No? Yung mga names na iyon. Bala na wala po sa akin ay yung sa O5. No? Yung O5 ang ibinigay po sa other na instructor. Okay? Ang na-retain sa akin ay yung O7 at saka O8. Akala ko kasi yung O8 ang matatanggal pero medyo nagko-conflict, hindi magkaroon ng magandang schedule. So, we better opted to dun sa option na O8 ang i-retain. Kasi yung sa O5 medyo marami tapos iba-iba pa rin basta may conflict something. So yun ang naalis. Ang mas nag-fit sa schedule ay yung inyo tsaka yung sa O8. Okay? Sige, thank you so much sa doon sa sa inquiry na yan. Sige. Excuse me. Okay lang naman po yan. No? Kung lilipat from other section, ako din naman po may handle nun. So okay lang naman. No? Kasi baka nga may ka-conflict sa other subjects ninyo. But yun nga, rest assured, we will have as planned, no? The discussions, as planned po natin, as per our syllabus, so we will have that po. And yun nga, as an early announcement, we will not have our examination for ECE 422 Basic Electronics next week, no? Tayo ay sa atin ng schedule po, no? Prior. Sa ating meeting na po tayo magkakaroon ng midterm exam. So, inyo na lang pong antabayanan yun, no? You will be notified naman po kung ano man yun, kaling man yun. Basta ang sa akin po ay at least makuha po natin yung coverage, no? Ng pang midterm exam ay once we're done with that, ay di tayo magkakaroon na ng midterm exam. Kaya naman ay manonotify po doon. Kasi kung mag-midterm na agad tayo, ay kakaunti pa.
Halos wala pang diode applications, hindi pa tapos ang diode applications at the same time, yung transistors. Na, okay. Anyway, so let's have a continuation of our uh, uh, class, our discussions. But before that, let us pray. Thank you, Lord, sa Monday morning ito. Thank you, Lord, for keeping everyone safe and sound. We are humbling ourselves before we cannot do anything apart from you. Just pour out your strength, your anointing, your knowledge, and wisdom upon us. And I'll continue to strengthen everyone, Panginoon. And at the same time, patuloy niyo na po bigyan ng kabuuan loob about sa kalawan niya about sa move might be within us. And also, Lord, continue to pour out your blessings, your breakthroughs upon breakthroughs sa bawat pamilya. I-supply mo ba pangailangan about sa job. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Game na tayo. Please let me share my screen. Screen. Eto. Tapos, reminder lang po ay same pa rin po no, nung aking nilagay sa ating Google Classroom. Nandun na rin po yung material. No? May material din po tayo mga nilagay na doon. Nandun na rin naman po magiging coverage po ng inyong midterm exams. No? Hanggang tingnan natin kung tour. Ayan. Admit. Sige. Okay, in-admit ko to. Anyway, so diode specification po tayo. Since review po tayo doon, tayo ay natapos sa may diode. Diga, sa may diode po tayo. So pag may PH at N region nagsama, meron po tayong diode. So ating diode ay it acts as a switch. No? One direction lang po siya. One direction. So, ibig sabihin, ang current flow po ninyo, it's either naka-forward lamang po o kaya po siya ay naka-reverse bias lang po. No? Hindi po siya pwedeng magsabay. No? Yun ang kakayanan. Yun po ang ginagawa ng ating diode. Kaya siya unidirectional. Alin yung direction na pinapatungkulan doon what direction, what parameter. Ayun, Salmer James. Okay. Admit. Yun. So sila ba po yun? Ito bang mga kapapasok pa lang po ang ating mga, okay, galing O8. Anyway, sige. Welcome po sa ating own class. Nasa mga kapapasok pa lang. Transferring from O8. No? Parang hindi akong instructor yan. Makikita din lang tayo O8. No? Oy, O8. Bayad daga kayo. Sa ano? Siya kayo talaga. Anyway, sige po. Dito tayo. Diode specification. So sabi dito, the diode specification is the identity of one diode. Have you ever, kita na ba kayo? Nalin po, sir. Nung mga manuals. Diga, may mga manuals po kayo na, kanya, may bibiling kayo mga appliances, may mga manuals po yun. Diga. Tapos dun sa may mga manuals, may mga nakalagay doon details about dun sa binili nyong appliances, right? Meron naman po mga manuals or may mga documents na kasama nung binili nyong appliance. For example, pero may ano siya, may tag dito. May sulat, may another copy, no? May nakaano pa, may nakahiwalay, no? So madaling sabihin nakahiwalay yung specification sheets dun sa manual kung paano i-turn on, i-turn off or maintenance na manual. PRAS, no? May mga steps by steps na procedures. Diga, may ganun may isang librong ganun maliit, tapos may included na separately yung pinaka-specification sheets, diga. So yung ating pong diode may ganun din po. No? Yung ating diode specifications or the specification sheets po natin, kaya sabi nakalagay dyan, the identity of one diode. So doon po natin makikita, doon po natin mababasa everything about the diode. No? Anything na related po sa diode, yung mga mahalaga po, alin po sir yun? Yung mga, for example, ito. Nakikita na ba kayo? Ito. Example to ng isang diode specification sheet po. No? So we have here, task ko lang. Yan meron kayong diode, nandiyan yung picture ng diode sa right side. Tapos meron na rin diyang mga details regarding dun sa performance po ng inyong diode. Characteristic ng diode pag siya ay nasa different temperature ranges, iba rin din pag power dissipations, included din po in the voltage and current ratings. May variation yun may variations ng number ng values po yun. So, nandyan din kung ano magiging values, magiging condition ng inyong diode, for example. At the same time, ayan, electrical characteristics.
the forward voltage, the reverse current, the breakdown voltage, capacitance, reverse recovery time. May mga values po dyan, the minimum, the maximum values are also present on that specification sheets. At the same time, yung picture din po nasa right side. Then, some of our, what call this, the specification sheets, we have ay yung mga different characteristic curve ng ating diode. For example, ito, tinignan natin yung power dissipation with respect to the ambient temperature. Ano ang magiging behavior ng diode natin? Dito din naman sa another graph, we have here the forward voltage versus the forward current. And the other one is the reverse voltage versus the reverse current. The reverse current versus the temperature coefficient, the capacitance versus the reverse voltage, the dynamic impedance versus forward current. So nakikita po natin, included po sa ating diode specification sheets, yung iba't ibang behavior, iba't ibang graph, characteristic curve po na meron po ang ating diode kapag we're trying to observe yung nangyayari sa diode natin in terms of those parameters. No? For example, the power dissipation and the ambient temperature. So sa madaling sabi, ang ating diode specification sheets, yung ating data sheet, no? Yung data sheet po natin, siya po yung birth certificate na nung diode. No? Andun na. Andun na ang pagkakakilanlan, yung identity ng diode nyo ay nandun yun. No? Makikita. So it is a must, it will be advantageous for us if we know we are well versed or we know how to read, we know how to determine the values based on the specification sheets. Now, we know how to read the specification sheets, what parameters are we are trying to get. Kasi you were presented with a lot of values because sa data sheets natin, maraming mga values kayo makikita. So it is a must for everyone na alam yung kukuning value doon. No? Kung alin yung, kunyari, ID, alin bang inaano doon, ano yung forward voltage current, ano yung voltage dito sa part na to. Ito yung kailangan mo. Kasi marami kayo makikita ng mga amount or values po. So, hindi lang siya hindi lang sapat na alam nyo kung ano isang data sheet. No? Siyempre, at least dapat alam nyo rin po yung mga values na nandun sa data sheets na kailangan nyo in order for us to analyze, or it can be used po kasi when we are analyzing, when we are trying to get, when we're trying to observe, no, yung certain condition ng diode natin kapag ganitong condition, kapag ganitong setup, ano bang asahan nating amount ng current, kapag ganitong condition, ano bang inaasahan nating amount ng voltage. Yan. So, yan ang makikita. Okay? Madaling sabi, yung diode specification sheets nyo po, yung data sheets nyo po, yan po yung pinaka-birth certificate na po ng inyong diode. Okay? Nadiyan na. Yan na. So, dapat though, sir, pag ba kami ay bumili sa LX Hub o kaya sa mga electronic shops po, yung po ay merong binibigay na data sheet. Hindi po yun. Yun naman ay available po online. You can access that freely whenever and wherever you are. No? Pwede nyo po yung ma-access po. Kasi anong kahalagahan yung alam nyo po or i-access. Ba't ko kailangan pa i-access namin, sir, yung mga data sheets? Kasi po, when you are working on a project, tapos kayo po yung designer, syempre, you have a lot of options. No? Okay, kailangan ko sa amplifier ko pala. So, rectifier kong gagamitin. Diode pala. Anong kind ng diode ba? Ano yung mga choices ko? Possible na choices ko for that diode. For ganitong specific na reason, for that specific use, anong type ng aking diode ang kailangan. So, magsa-search. Syempre, hindi ka dapat ang gagamitin ko na ganito, ganyan. Hindi naman agad. Syempre, magsa-search ka. Ano yung mga possible bang pwedeng gamitin? Diga. Then, after you are presented with a lot of options, syempre, doon ka mamimili na. You have to evaluate. Which is which? Alin yung best option? Alin yung optimal na option para sa iyo? No, doon papasok yung, syempre, check nyo kung ano yung characteristic ba ng diode na yun. Under that certain condition, okay pa rin ba ang magiging output ng diode ninyo? Okay pa rin ba siya? Hindi ba siya magkakaroon ng problema? Maling sabi, diga.
Kasi doon ka namimili, hindi lang naman basta ka bumili ng diode. So yun yung mga kalagahan na alam mo at least yung kung ano nasa diode, alam mo yung identity ng diode mismo. No? Kasi you can differentiate it from one another. Specific reason, mas okay itong si ganito compared dito. So doon, na-observe ko, nung kinumpare ko, nung tinignan ko, as per the data sheets of those diodes, of those options, I therefore conclude, and as per my requirements, ito ang kailangan ko, ito yung swak, ito yung best option. So yun ang aking bibilhin. No? Nakakatipid din kayo somehow, nakakaiwas din kayo, nakaka-avoid kayo sa possible na additional cost, lalong-lalo na kapag kunyari nabili nyo pa lang dahil ay hindi pala swak siya. Hindi pala siya no? Hindi pala siya yung best na option. Parang may mas maganda pa, no? Yun, sayang naman yung ganun. So, as a designer, doon pa lang nakikita na natin. Naka-counter check rin po agad natin. Pagtingin pa lang ng characteristic, pagtingin pa lang ng mga values doon sa ating mga data sheet po. Okay. Aside from that, we have, ayan, kaya sabi dyan, the diode specification sheet, the more one is exposed to specification sheets, the friendlier they will become, especially when the impact of each parameter is clearly understood for the application under investigation. Okay? So kanina may nabanggit lang din ng capacitance levels, no? So datasheet natin meron din po. So nandyan in the reverse bias region, we have the transition or the depletion region capacitance, the CP, while in the forward bias region, we have the diffusion, CD or storage capacitance. So ito tayo. During the forward bias, makikita nyo ganito. Pag reverse bias, garni naman. Ito rin naman yung ating usapan po nung in relation to the depletion region or depletion area, right? Nakita natin kapag naka-forward bias tayo, ang ating depletion area ay mas manipis po. Na po, manipis po ang ating depletion area, depletion region kapag tayo naka-forward bias. Pag tayo naka-reverse bias, doon siya nagwa-widen. Diba? Doon po nagwa-widen ang ating depletion area, depletion region. So for a parallel plate capacitor, we have here the capacitance is A yan. No? Ganun din naman siya, nasa formula natin, pag-compute mo yung capacity, lalo na kapag parallel plates. No? For area, yung A po natin, yung din yung distance yung dalawang plate natin. No? Parallel plate capacitor. Anyway, for that capacitance level, we can have the concept of as the depletion layer widens, the capacitance level decreases po. So take note of that po. No? Kapag daw lumalaki, lumalapad, na-widen po ang ating depletion layer, depletion region, the capacitance level decreases. Pababa naman ang level po ng ating capacitance. Okay? And as per our dun din sa nakita nating mga values po, parameter na involved or makikita nyo sa datasheet po natin, na doon din yung ating reverse recovery time. No? Meron din doon yung PRR po na nakita, the reverse recovery time. Ano daw po ang reverse recovery time? It is the time a diode will change from the on state to the off state. No? So, sabi yung time nabuhay yung diode nyo, papunta doon sa inyong off state. So buhay, punta patay, pagka buhay mo, tapos pinatay mo, gaano katagal yun, yung time na yun? Gaano katagal yun? Yun yung inyong reverse recovery time po. So usually daw, anong meron? It lasts for a few nanoseconds. So mabilis lang, tiga, nanoseconds lang po. Nanoseconds. Okay? So your TRR is equal to your storage time plus the transition time. So yun yung inyong reverse recovery time. No? The reverse recovery time, it is the sum of the storage time and the transition time na meron pang inyong capacitor kanina. No? Okay, sir. Punta natin naman yung diode packages na ito. So yung diode packages po natin, the typical packages. Pag po tayo ay nagpunta sa sa electronic shops, syempre may iba't iba rin naman po siyang klase. I mean, tsura. Pero lahat sila ay diode. No? Ba't iba lang yung tsura nila? Kasi baka ang isip niya, sir, yun ba yung no? Yung parang kulay black lang. Tapos may parang, ang kasi nakala ng mga resistor, sir. No? Hindi lahat ay ganun po ang tsura ng diode po natin. No? But yun, most likely, yung sinasabi nyo pong ganung mga
itsura. Yun po yung ating mga generic diodes po. Mga general purpose diodes po natin. But there are a lot of variations po. No? Meron po mga iba't ibang klase pa po ang ating diodes dyan. At the same time, yung electronic symbols po natin. Diga? Sa mga electronic symbols pa lang ng diode, may iba't iba na po yan. No? Kapag Hindi ko lang sure sa gagamitin pero medyo magkakawig lang naman din sila. No? Magkakawig at magkakawig lang din naman sila. May mga variations, may mga dagdag lang sila. But yun nga, the bottom line is what? Merong maraming variations siya. Hindi lang iisa ang ating mukha diyan. Okay? Ito, tulad nito. Pag bumili kayo sa mga electronic shops, maaaring ganun po ang makita ninyo. Ganyan. Iba't iba. No? Pero lahat po sila ay diode. No? Diode. Ito siguro yung sabi nyo, ito. Itong part na to yan. Ito yung kalimitan. General purpose diode din yung nabibili. Ayan. Kulay itim yan, guys. Tapos may line lang na kulay. Hindi naman siya, hindi siya white. No, white. Gray. May gray na line doon. No, may gray na line doon. So yun yung palatandaan po natin na yun yung cathode, no? Yung terminal na malapit po doon or nakakonect po doon, yun po yung cathode side po ninyo. Okay? Kasi mahirap din naman, sir, paano nga naman yun? Paano ko malalaman kung bibili ako ng diode? Tapos paano ko malalaman alin yung anode at saka cathode doon? So may para namang kunyari, madali kasi pag doon sa mga other components natin, kung pagbabasehan natin yung mga paa. Kasi more likely kung yung isa mas maliit, yung isa mas mahaba. Diga? Pwede natin ma-differentiate agad yun. Pero ito, what is sir, ganyan? Pahaba naman, wala ng mga paano na malalaman kung alin na mas mahaba or man. So may palatandaan po tayo dyan. No? Yung inyong cathode nyo po, yun po ang side na merong line. No? Hanapin nyo yung line na yun. Ito, nakita ba? Itong line na to. Ito lang. No? Yan, ito yan. Yun yung inyong cathode side, no? Which is, kung i-relate nyo dun sa electronic symbol niya, diga, may arrow, tapos may line yan, di ba? May vertical line yan. So, somehow, yun din yun, no? Makakorelate nyo yun sa part na yan. Then, yun nga, what I have said to you, hindi lang naman ganun ang itsura ng diode po ninyo. Okay? Ang diode nyo ay maaari iba't ibang klase pa. And yan, as you can see, those are the typical diode packages. Okay? Aside from that, we have eto pa. Ayan. So, mga another variations po yan ng mga typical na diode natin nabibili. No? Ito, M na to, Motorola ata ang manufacturing nito. Manufacturer nito. Yun na, tingnan mo. Din naman, sir. Ang line naman ay kulay black. Yan are naman side na are. Diga, may black naman are. So, it's either kung ang majority ng kulay niya ay kulay wala tong kulay diba? Kung niyo palagay na white, no? Whiter ang gradient. Ito naman, yun naman palatandaan na may cathode ninyo, no? Yung may line na yun. Okay? Kung black naman to, more likely yung line na yun ay magiging white o kaya gray. Basta, meron kayo pong makikita na line. Yung line na yun, yung inyong cathode side. No? Yun yung cathode side po ninyo. Aside from that, ito rin po ang ating mga other klase. Ayan ito. Yan yung mga nabibili nyo sa LX Hub, sa mga palengke o electronic shops. Yan mga tsurang yan. Ito kalimitan. Ito yung nabibili nyo. Okay. Yung kulay black, tapos yun nga, may gray na line dito. Yun yung cathode side niya. Cathode terminal nyo, are part. Kung ano yung side na merong line, yun yung cathode terminal ninyo. Okay? Kuha po yun. Then, yun nga, sir, lagi bang kulay lang siya? Kulay black or kulay gray? Hindi po ha. Diba, itong part na to, hindi rin to siya kulay black ha. Pero diode din po yun. So, wag po kayo magdedepende na kulay black, kulay ganito lang ang diode. Hindi. Iba't ibang klase po yun. No? Iba't iba pa rin po. Pero diode at diode pa rin po yan. So, yun yung mga mga actual na itsura kapag kayo bibili sa mga electronic shops. Yan po ang mga actual na nakikita ninyo, mabibili ninyo. Okay? So at least ay may idea kayo na ganun pala itsura. Siguro nagkita na ako niyan, hindi ko lang alam na diode pala ang tawag doon. No? Diode po yun. Na.
Iba't iba po yan. So yan po ang inyong mga, pagbibili kayo sa electronic shops, eh di yan ang inyong mga, yun pala yung diode, sir. Yun pala yung ano, diga. Zero nga din po rin ma'am sa akin. Dapat ay, ayun na. Pero syempre, bago kayo bumili, at least ay alam nyo gagawin. Alam nyo ang gagawin. Paano, sir? Kasi maaaring baka ang nabili nyo naman ay sadyang sira na. Defective na yung diode nyo. So dapat at least ay knowledgeable din po tayo dyan how to determine if our diode is working or functioning or defective na. No? Baka kasi nabili nyo na talaga siya ng sira. Kaya pala, sir, wala akong makuhang output waveform. Kaya pala wala akong makuhang value, sir. Kasi nung una pa lang pala, pagkabili nyo pala, sira na siya. Defective na pala. So at least ay meron tayo dapat knowledge regarding to how to test properly, how to determine if our diode is properly functioning or defective na. So yun na may ating pag-uusapan later on kung ano yung mga possible na measures natin gagamitin o gagawin para lang siya ay makita natin. Kung eto pala, sunod na agad. Diode testing. So, sabi, how will I know if a diode works? Paano nga naman namin malalaman kung ang diode po namin ay nagana, sir? So, meron po tayong mga equipments. No? Hindi nyo malalaman ng tititigan nyo lang, guys. Though, pwede naman. Ano yung ba inspection agad? Parang, parang pingas to. Or, diga, kung medyo pingas tong diode din. Parang siguro defective na to. Kahit paano. May ano din naman yun. Tititingin. Pero, pagka magbabase ka lang sa visual observations niyo upon your observations by your eyes din lang ay maaring what if pare-parang wala normal yung ano niya I mean yung structure niya yung itsura niya ay walang gas or whatsoever now paano mo madedetermine kung siya talaga ay sira or not so we can have that if meron tayong mga iba't ibang equipment na pwede po natin gamit no? Unang-una, nakalagay dyan ay curve tracer. Wow. Magdala kayo ng curve tracer pag bibili kayo sa LXHub. O magdala kayo. O hindi po. No? Pinipresent lang po natin ito. Give us idea ano yung mga equipment, possible equipments na makakatulong po sa atin to help us in order to determine, to distinguish if our diode is properly working or not. One is a curve tracer. So ito po ang isang illustration, isang picture of how a curve tracer looks like po. So ganun na po ang ating curve tracer. Okay. Siyempre, ano ang magiging output po ng ating curve tracer? Edi more likely curve po yan. May curve po kayong graph dyan makikita. Our diode is properly working. And makita nyo, yun may 0, 0.1, 0.2, 0.3 voltages. So, possibly, makikita nyo din yung kailangan yung graph ninyo ay tama dun sa ina-anticipate yung values. For example, sa silicon diode, edi more likely dapat along sa point ng 0.7 pa lang for silicon diode, sa barrier potential nyo, nakikita nyo na, dapat increasing yung graph ko. Dapat anticipation ko ay mag-increase yung graph nito kasi if it is turned on, more likely dapat ganun ang graph niya. No? Kung hindi, kung kakaiba na nangyayari, at least meron na kayong hypothesis or meron na kayong kutob ba na baka parang parang hindi siya nagana, mukhang sira. Pero, syempre, parang ang inconvenient naman kung magdadala ko ng curve tracer. Saan ako hanap ng curve tracer para matest natin yan? So, pwede po tayong gumamit ng mga possible na mas realistic, no? Mas realistic na posibilidad. No? Syempre, yung mga VOM natin, o kaya, mas kayo sa DMM. No? Natin DMM, same lang din halos naman po ang niya. Yung isa kasi parang analog, pa lang. So magbe-base kayo dun sa palo nung pointer niya. No, doon kayo titingin. Ang magiging problema dyan is, what if ang inyong tingin ay kakaiba? Di ka? Mali ang inyong tingin. Sa malang sabi. Kasi masyadong malilit, sir, ang dial. Oo, alam mo paano ko babasahin yan. Tapos di ka. So, kaya ngayon, ang mga mas advisable, no?
advisable na gamitin ay yung mga, yan na, may mga DMMs na tayo. Digital multimeters na po tayo. So same pa rin naman po ang magiging functions po niya. Nasa atin pa rin naman po kung anong parameter ang susukatin niyo. You just have to move yung knob po niya kung saan kung anong value ba, anong parameter ba ang inyong susukatin. No? Kung siya voltmeter, kung gagawin mo ba siyang ammeter, ohmmeter, pwede naman. Basta i-ibo nyo na lang yung knob po niya kung saan mga parameter ang gusto nyo pong gawin. And the advantage, one of the advantages of having a DMM compared to another to other is that we can avoid we can avoid we can avoid that we can avoid the the error, the human error, the error of having uh, wrong readings, right? So, madaling sabi, nakaka-avoid po na iwasan po natin yung magkaroon ng maling mga basa po ng values, no? Kapag gumamit tayo ng DMM. Kasi yung DMM po natin, digital multimeter, is kung ano po ang na-measure niya, yan mismo ang ilalabas po ni NBN. So it is upon the user na lang kung paano niya gagamitin, kung tama bang pinagsaksakan niyang nodes, kung tama bang pinaglalagayan niya ng mga connections. So doon po siya pumapasok. No? Nasa designer na yun, nasa nagamit na yun. No? But to be fair, I mean, the measurements wise, exactly, no, exacto, mas precise, mas accurate yung nabibigay ng DMM natin compared dun sa readings na nabibigay po ng analog meters natin. Okay? So how can we use or how can we be used by yung ating mga DMMs na yun, sir? So sabi, for a functioning diode, dapat daw ganito at least ang nakikita natin. Mind you guys that also have to consider yung polarities po nila. Yung kulay black at saka kulay red na yon. And saan mga nakakonect po yun for cathode tsaka anode terminals. Okay? That is for a functioning diode. Okay? So take note of that. So at least dapat ganitong mga values pala ang aking i-anticipate. Kung hindi na ang naging ganyan, same yung setup tapos kakaiba ang set, nakuha yung values, more likely ay magtaka na rin po kayo. So for a defective diode, ganito naman siya. No? For a digital multimeter, so when we're trying to determine if our diode is defective or not, if we have the same setup as what is illustrated in our PowerPoint right here. So yung ating cathode na-connect yung sa may ating black, tapos yung ating red na-connect naman sa anode, tapos meron tayong makukuhang value, something dapat ganito 2.6. Yung another naman ay cathode, binaligtad lang din naman, tapos naging cathode, ang nangyari ay so magiging defective diode, no, for a defective diode. So ganito ang mangyayari sa amin. So using DMM. Okay. So using DM for a defective diode. So we were presented, so ganito ang anticipations natin kapag functioning ang diode po natin, then ganito naman pag defective for a defective diode naman. Okay? Then, yan na. No, the end. So that is, thank you so much, Engineer Sarah Timisonia, for our PowerPoint presentation. So yung material niya pong yan, galing po sa kanya yan kay Ma'am Sarah. Siya po ang nagtuturo dati nung Basic LX. No? Na ngayon po ay nasa abroad na, I think, si Ma'am Sarah. So thank you so much po sa materials na nagagamit pa namin atin. No? Anyway, so yun po yung sa ating basic. No? Yun po ang magiging basics po ng semiconductor po natin. No? So we had discussed po yung discussions ng kung paano ginawa paano na nangyari, paano na form ang isang diode. We had that. At the same time,
the same time ay yung din palang galing pala yun sa galing pa rin pala yun sa mga atomic structure niya, yung palang structures po niya ay talagang may factor din pala, no, may factor din pala yun, may factor din pala yun sa pagkagawa ng ating semiconductor. Tapos yung property din nating semiconductor ay, I mean, yung magiging can be affected, no? Yun sa dopants na nilalagay po natin, kung anong type ng impurity ang meron, more likely anong magiging type of semiconductor siya, kung siya ba magiging N-type, kung siya ba magiging P-type na semiconductor. Then yun nga, no, doon napunta, malawak pala sa mga pinagmulan ng semiconductor. And I hope so na after nating matapos yung introduction to semiconductor, you can appreciate na malawak pala, no? Dami pa lang ang nangyayari sa semiconductor na yun. Pagkakagawa pa lang ng semicon, from the atomic structure, no? Tapos nagdagdag tayo ng impurities, ng dopant sa kanya. To the point na doon pa lang magkakaroon ng P-type tsaka N-type. Tapos pag pinagsama natin P-type tsaka N-type, doon na po-form ang ating diode. Tapos yung diode, yung ganyan pala ang diode, yung na pala yun ang diode, no? Nagkita na tayo somehow, somewhere, no? Sa ating mga buhay-buhay, diode pala ang tawag doon, no? Same time, ay di yun po, no? Sabi ko nga sa inyo, yung mga main components, main blocks na pupuntahan po natin dito sa basic LX ninyo is yung ating diode at saka yung transistors natin, no? More likely yun na magiging malaking blocks po na ating i-discuss dito sa inyong basic LX. Okay? Okay, sige. Punta tayo sa after natin malaman ang ating tapos naman natin itong PowerPoint na ito. So at least ay goods na tayo dito. Okay? Sige. Stop ko muna share natin. Sige po, tayo muna mag water break muna kayo. Sige. Mga ilang minuto habang hinahanap ko pa rin naman yung sunod na slides po natin, PowerPoint. Okay, sige, you may have it muna. A short break lang naman po. Huwag kayong mag-heavy lunch na. Ito na naman. Respeto naman ha. Sabay-sabay tayo. Huwag kayong wala dyan. Okay, sige. Water break muna.
Alright, sige po. Balik po tayo. Game na. Po tayo sa ano. Chapter 2. Let me share my screen again. Ito tayo. So again, ang ating material po. Okay, boy, lesson. Ulit po tayo. So inyo na lang po tingnan. No? Balikan. Ito naman po ay uploaded din po sa ating classroom. Please do have secure a copy. No? Share po ako yun ng copy. May it be a soft copy or lang naman po yun. But from time to time ay inyong tingnan, inyong reviewin po. No? Hindi lang kapag magle-lesson sa katitingnan or babasahin. Hindi po. No? From time to time, kayo po ay magbasa. And lahat naman po ng ating discussions na nakaraan, saka magkakaroon ng mga discussion nating kakaroon ay doon din naman po iikot sa ating mga material set. Kay Boyle Stud at saka kay Floyd. No? Nandun din rin naman po, in-upload ko na rin. At the same time, yung at magkasabay na yun. Ganun. Hindi yung saka lang i-absorb, saka lang makakasalubong yung mga terms na yon kapag during the discussions. Sabi nga, mag-initiate na po ng have it prior sa ating mga discussions para at least ay kapag tayo nagde-discuss ay nakaka-relate na tayo. So, may nakaka-relate kayo sa aking mga sinasabi ikinikwento. Ano? Okay. Sige. So, punta tayo sa diode applications po niyan. Ang nga pala, reminder na po, kakaiba nila. Somehow, yung inyo pong diode na yan, kapag nilagay natin sa isang circuits po natin, though kayo naman pala yung nakapag-AC na, di AC, tsaka yung mga circuits, basic circuits po niya, electrical circuits. So, at least ay meron ng prior knowledge, may background na kung paano mag-determine ng mga parameters po natin, yung mga parameters na, yung mga usual na, yung mga current, yung ating voltage, yung ating resistance. No? At least, please do review it. Mag-review po tayo, no? On how to get, on how to determine kung anong value ng current, ng voltage, resistance, kaganon. No? At the same time, yung parallel at saka series connection, paano ginagawa, paano ang ating treatment kapag naka-parallel connection, kapag series connections, ano ang mayayari. Okay. So please do review that one. No, since ito naman ay kayo naman ay nakatapos na ng inyong AC, tsaka yung basic EE concepts ninyo, at least ay meron na kayong mga knowledge or background doon. Okay? So ang kaibahan lang ng ating sa basic LX po ninyo na kasalubong nyo, ay di ayun, yung presence po ng inyong diode at saka yung transistor. No? More than that ay same na. No? Yung inyong resistor, yung current, yung voltage nyo, same lang din po. Ang nadagdag lang dyan ay yung inyong diode saka yung transistor. Okay? Na yung diode naman, sabi nga, it acts as a switch and more likely, mas makikita mo yung relevance niya sa kapag kayo ay nag-KVL na. No? Kasi di ba yung diode po natin may threshold voltages po yun. So more likely yan po ay merong voltage drops. Yung mga voltage, amount kayo ng voltages na ikaw consider when you have your KVL, no? Kirchhoff's voltage law. No? When you're trying to know the amount of voltages na meron po yung sa inyong mga components doon, and then doon yung ma-consider din talaga ang inyong diode. And other than that, ay di kung ano yung usapan natin, treatment natin. When it comes to diode, so biasing po natin kung siya naka-forward, anong treatment sa kanya, siya ay magiging short circuit na switch, no? Tapos siya ay kapag naman reverse bias, more like naka-open po ang inyong switch na iyan. Okay, so same lang din po ang ating usapan doon. So, yun ang isipin ninyo. Baka kasi kayo masyadong mangamba, mag-worry about
doon sa, paano yun, sir? Paano ilalagay ba yung diode na yan, tsaka yung resistor? And at the same time, hindi yung picture ng mga tag din hindi picture ang makikita nyo sa mga circuits po natin. No, nasan din yung sir, parang kamukha yung ni kay Unggar ni Gayon. Hindi Ang makikita nyo po sa mga circuits ninyo ay mga electronic symbol. Ang mga schematic na circuits po ninyo, nandun po ang mga electronic symbols na niyan. Kaya nga pinag-aralan din po natin yung equivalent circuit. Ano yung equivalent circuit kapag ganito? Ano yung equivalent circuit kapag ganito? So napasadahan din po natin. Ayan. So yun po ang inyong i-anticipate. Huwag kayo masyadong maghanap ng picture mismo, actual picture ng mga yun. Hindi po. No? Makikita niyo po sa ating mga circuit analysis, sa mga problems po ninyo, sample problems, and the problems sa examinations ninyo ay in a form of electronic symbols ang gamit po doon. Kaya master po sa inyo, ano ba ang itsura anong electronic symbol ng ganito, ng diode, dapat hindi na magkakamali. Alin ang cathode, alin ang anode, alin ang mga parameters nito. So, dapat po yun ay malinaw sa ating lahat. Okay? Sige, tanda po natin ang diode application. Saan po ba ginagamit ang diode na yan? No? Saan ba nakikita natin sa applications? Makakita tayo ng diode. Para saan? Saan ginagamit yung mga diode na yan? Oo, sabi kasi kanina ay it acts as switch, diga. It acts as a switch naman po yung diode natin. But mainly, what specific type of applications matitingnan natin ang diode natin. So natin matatagpo ang mga applications ba ang ating diode. So yun po ang ating i-discuss ngayong meeting na ito. As additional din sa kanina naging discussions po natin. Okay, ayan, load line. Sabi siyang load line. So load line analysis, when we're trying to analyze the diode applications, we have to know kung ano ba ang operating conditions. Ano ba yung mga operating conditions na meron pong ating diode muna. Diga. Kaya meron dyan nakalagay na load line analysis. Ano ba ang meron sa load line analysis? Sabi, the load line, it plots all the possible combinations of the diode current. Ano yung diode current po natin? Represented by our ID. I subscript na D. No. So, ang ating pong I, ang ating I ay current. Ating symbol ng ating current ay yung I. No? Kapag may subscript na dito, so that is the diode current. Since ating pinag-usapan naman ay sa diode pa. Kasi yung ID ninyo, mag-iiba ang tawag natin dyan kapag oo nga. Wait lang guys. Anyway, so going back sa ating discussion, yung ID po ninyo, that is your diode current. No? Since diode naman ang ating pang pinag-uusapan, kasi kapag tayo ay nasa may transistor na, mainly din sa may FET po ninyo, yung ID na yun, iba na. No? Yun ay drain current na. So, para tayo ay malinaw, since ang ating usapan dito ay diode applications, diode, we are discussing about diode. So, your ID here is that current po yung diode, no? The diode current. And the VD here is your voltage current. Diode voltage po ninyo. Voltage ng inyong diode for a given circuit. So the maximum ID, so maximum value daw po ng inyong current ay equal saan? Since I, ano ba ang I natin? Di ba yun ay current? Current is equal to the V over R. Tama? Yung voltage over the resistance. Diga, yun naman lagi ang ating usapan. Yeah, that is the current po natin. The current is equal to V, the voltage over the resistance. And the maximum VD is equal to your E. Yung E nyo po dyan ay yung source po ninyo. No? Source ninyo. Yung E dyan. Okay, potential source po ninyo. May it be kung siya ay battery or what. No? But yung E dyan ay yung inyong source ninyo. Potential source po ninyo. So nakalagay dyan, yung maximum value niyan ay dapat yung kung ano ay yung E over R natin. No? Yun ang maximum value ng inyong I.
ng current. Tama naman. Then your maximum value ng VD nyo is equal to your E. Kung ano yung source ninyo, yun ang maximum value ninyo. Okay. Then, makikita nyo rin yan sa load line analysis na yan. The point where the load line and the characteristic curve intersect is the Q point, which identifies ID and PD for particular diode in a given system. So, kung saan nag-intersect yung characteristic curve, di ba may characteristic curve po ang ating diode as per our discussion last time. Then, yung ating diode, characteristic curve, di ba? Meron tayong mga nakita din naka-graph, no? We were trying to observe graphically ang operations po ng ating diode, nakita din natin. At the same time, yung kapag may temperature variations, yung nagbago tayo ng mga temperature po, amount of temperature, merong ding nagbago din sa magiging graph ninyo somehow, di ba? Yung coordinates po ng inyong graph ay naiba rin somehow. So, yun yung characteristic curve natin, right? So, ano nangyari dito? Load line ninyo, yan meron kayong line, kaya siya ay load line. So along this line, ay dun po nakita yung if ever nag-vary ako ng amount ng load po natin. For example, yung load na nilagay nyo po dun ay resistor load. No? Or other type ng load pa na pwede nyo po ilagay sa inyong circuit. Ano ang magiging behavior? Ano magiging indications nun? Ano magiging operating condition ba ng inyong diode? No? So, meron kayo diyang maximum at saka minimum values. Meron kayo dyan para sa saturation sa for the cut-off na values diyan. So, maximum, positive, tsaka yung inyong minimum values ay nandyan. Then, yung range na meron po ang inyong observation na yun, that would be the load line analysis range ninyo. So, along this line, so kailangan nyo makuha muna, alin yung boundaries po ninyo. Which boundaries na nire-refer po natin, we are referring to those boundaries na maximum ang ID ninyo and those boundaries na maximum ang VD ninyo. For example, yung ID ninyo, ayun, di ba? Ang ID nyo ay E over R. Tama. Yun ang magiging ID nyo, maximum ID ninyo. Then yung maximum VD will be equal to your E. Tama. So that is that will be your boundaries po, no? Yung maximum at minimum boundaries. Then along that line, connect those points, connect those maximum and minimum values through a line. So connect that using a line. Then along that line po, maaaring magbago na yung inyong loads ninyo. For example, kapag nilagay ako ng resistor load na ganitong value, ano maging possible na movement, anong possible na graph, anong possible na operation ng inyong diode. No? And yun nga, ang usapan natin, di ba meron characteristic curve ang inyong diode na yun. Kung siya ba ay, kung naka-forward bias, meron yan ding makikita po kayo dyan. No? Na graph. Kapag reverse bias, more likely sa lower left po ay titingin. Di ka ito naman ay upper right. Okay. Yung sabi, yung intersection ng inyong characteristic curve ng diode nyo at saka yung load line na yan, yung intersection ng line na yan at saka yung characteristic curve na yun, kung ano yung point na yun, yun ang tinatawag nating Q point. No? That is our Q point. No? Q point is a point where the load line and characteristic curve intersect, which identifies your ID and VD for a particular diode in a given circuit. So, paano ba natin siya makita sa ating circuit? Paano ba natin siya makita sa mga exams po natin o sa mga examples po natin? So, for example, ito. Series diode configurations. Pag naka-series, paano ba siya? Ayun. Yeah. So, katulad ng ating discussion po nung sa may biasing. Sa may biasing po ang ating discussion, we had na meron ding E. May source po tayo dyan. Nakalagay. May source po tayo nilagay po dyan. That is your E. Now, in this case, siya ay yung battery po natin. Yung battery, ito. Ito yung battery niya. Tapos, nakakonect daw po siya saan? Sa diode po ninyo. In this case, silicon diode ang gamit. Okay? Silicon diode ang gamit na ito. So, ito. SI, kaya kami meron dyan silicon diode. Then, may resistor po tayo dyan. Your resistor. Again, ano ang ginagawa ng resistor po natin? Siyempre, sila po yung dalawang. Okay, sige.
Okay. So naka-series connection po tayo. Tiga, series connection po tayo. Diyan. So take note, ano nga daw ang usapan natin para ma-forward bias ang ating diode. No? Para tuloy-tuloy anong ating usapan. Dapat yung polarities po ay tama. Tiga. Yung connections po ng mga terminals ay tama. Check po natin. Okay, positive terminal ng diode ninyo. Anong positive terminal ng diode nyo? Yung anode ninyo. Tiga, yung anode daw po nakakonect sa answer sa positive terminal ng inyong battery. Or in this case, positive, positive. Tama naman. Tiga. Yun. Tapos, yun. Yung negative nito, nakakonect sa negative side ng isa. Okay. Yun naman pong resistor, guys. Yung resistor po ninyo, ito. So, yan ang electronic symbol, ha. Review lang po tayo. Kasi baka sabihin nyo, ano yun yung ganyan. Since kahit po kayo yung kahit po mechanical engineering program po kayo, at least, same din po yung ginagamit nating electronic symbol dyan. No? Yung R, yung resistor po, ganyan din po ang gamit sa amin. So, it is not an excuse anymore sa inyo na hindi po kayo aware doon. No? Hindi nyo alam yung ganun electronic symbol. Kaya nga ako, yung merong binigay po sa inyo na basic electrical and electronic symbols. Diga? Para at least kahit po iba ang program ninyo, kahit mechanical engineering program po kayo, ay aware po kayo, alam po ninyo ano yung basic electronic at saka electrical symbols kasi same din naman po na nire-recognize lang din po. I mean, widely recognize po yung ginagamit na electronic symbol sa amin. Same din ang ginagamit na electrical symbol sa EE. Same din naman sa inyong pong ME. No? So at least ay magkaisa po tayo doon. Hindi po yung magbabago. No? Hindi po yung magbabago. Kaya I provided yung list na ng basic electrical and electronic symbols na nung binigay ko sa inyo. No? Yung kinuha yung copy. No? So at least ay makiki-review din po noon. Okay? So, same lang yan. Since siya ay series diode configurations, closed loop, pwede na tayo naman siya makapag KVL. No? KVL, Kirchhoff's voltage law po tayo. Kung ating i-review sa inyong AC. Yeah, makikireview po noon, mga basics po ninyo sa circuits. No? Ang ating KVL po dyan. So, madali lang naman po ang makukuha nyo dyan. So, kung KVL tayo, so E, yung positive ko na E, which is in this case, kung merong numero siya, kung may value na ibigay sa inyo, may values. Kunyari, 5 volts po tayo binigay sa inyo. So, positive tayo. Hindi ako, pangalawang sign ako. So, positive 5 volts ako. Then, dadaan ng diode ninyo, yung silicon. Tama. Dadaan siya ng diode, ng silicon ninyo. Again, kapag silicon, meron siyang barrier potential. Yeah. May barrier potential po kayo for silicon. Again, 0.7. May 0.7 po kayo dyan. Volts na po yun Volts po yun. Hindi yun milli. Yun ay volts po. Volts na po mismo yun. So 0.7 volts po tayo. Then after pumunta ng diode, ay eto. May resistor. May voltage drop po yan. May voltage drop kayo dyan sa part ng resistor na yan. So may consider po kayong voltage din po dyan. Then after nun, ground. Zero na. Okay. So magiging equation nyo ay E minus 0.7 minus VR. Yung VR ko, yung voltage drop ko ng resistor ha. So may resistor. So E minus 0.7 minus VR is equal to 0. So take note po, lagi nyo pong i-equate sa 0 yun. Hindi ka? Kasi ang usapan natin kapag Kirchhoff's voltage law, kapag Kirchhoff's voltage lahat na voltages, na summation of voltages ay equal sa 0 natin. I mean, yung amount ng going in ay equal lang din sa amount ng going out doon. Di ba? Yun lang din naman po yun. So, yan. Nakalagay din dyan naman, constants, the silicon diode, we have VD is equal to 0.7, germanium is 0.3, and as what I have mentioned, ay nagpa-add po ako sa inyo nung gallium arsenide. No? For in that case, for gallium arsenide, we have 1.2 volts naman. Okay? Kaya nakalagay dyan ay ang inyong VD, yung voltage nyo sa may diode, ay magiging 0.7 or your VD will be equal to your E if kapag daw ang E ninyo, ang source ninyo ay less than 0.7. Tama din naman. Or VD is equal to your E if E is less than
0.7 volts. So in order for us to find the number or the value of the voltage drop dun sa ating resistor na nakalagay po dyan, so we have here E minus VD. Yung source po natin, minus natin yung threshold voltage natin. In that case, silicon, so 0.7. So yung inyong VR ay equal sa yung inyong source. For that case, kunyari, battery na 5 volts siya, minus 0.7 siya, edi 4.3 volts po tayo. Okay? Tapos kapag tayo ay tinanong, yung amount ng ID po natin. ID, sir, di ba series diode configuration po tayo dyan? Since series ang connection po natin, yung amount po ng current dyan ay isa lang. I mean, yung nadali na current po dyan ay isa lang. Kasi series connection po tayo. Okay. So, kaya nakalagay dyan, yung ID ninyo, yung ID na, yung current na nadali sa diode ninyo, siya din yung current na dadali sa resistor po ninyo. No? Kasi nga, series connection po tayo. Series connection po tayo. So, yung isa yung current po tayo. Okay? So, para makuha yung ID na yun, we have here yung inyong voltage drops. Pwede nyo kunin yun sa part na yun. So, may voltage drop yung may resistor over yung resistance po natin. Yung resistor na yun. Teka. So, kung provided or given naman yung mga values na yun, sobrang dali na rin naman sa atin. Madali na it is for us to determine those values. No. Ano lang magiging kailangan alam niyo lang talaga yung mga basics po ng inyong circuits. No? Analysis po natin. Circuits 1, AC ninyo. So makiki-review. Chat dyan din lang naman po yan. Iikot. No? Kaya dapat ay matibay, stable ang ating circuits 1. Ng foundations po natin ating circuits 1 para at least ay hindi po tayo mahirapan na. No? Same din naman po ang principle dyan. Kung ano yung series, connection, parallel connection, yung treatment, yung usapan, yung principle, noon, ay yun din po ang ating i-apply dito. Ano lang yung nadagdag, yung diode po dyan. Yung lang na diode, nadagdag po diyan. No? Yan lang. So, i-consider nyo siya kapag when you are solving tapos involve ang voltages. Amount ng voltage kasi more like may barrier potential kayo consider for that certain die. And also at the same time, i-consider nyo kung ano din pong type, no? Kung anong ginamit sa kanya. Kung siya ay silicon, kung siya ay germanium, kung siya ay gallium arsenide. So those three, yung mga common na examples po natin. So yung common na ginagamit po natin. So take note of that naman po. Tapos other than that, yung same magiging principles na. No? Prinsipyo pa rin naman ng ating mga parallel tsaka series connection, yung current, tsaka yung voltages ay same pa rin doon sa previous ninyong alam sa circuits 1 o kaya sa inyong AC na subjects. Na yun din naman po. Yan. So makiki-review po yan. Okay? That is for your series configuration. Kaya, huwag mong tataka dyan na, bakit sir may ID is equal to IR na yan? Na equal sa IT. Yung IT natin ay I total. Yung total na current na nadaloy. Kasi nga, series connection po tayo dyan. So, yung amount ng current ay same lang po yan. Same dun sa nadaloy. Kasi isang connection lang naman po sila. Series pa. Saan sila mag-iiba, sir, kapag sa parallel? Yan naman. Mahati yung inyong current. Depende kung ilang branch ang pupuntahan ninyo. Ano naman katulad naman, yung voltage naman. No? Taliwas nung sa inyong series naman din. Ang parallel naman ay iba naman ang same. Ang same doon ay yung voltage ninyo tapos ang magkaiba ay yung current ninyo pag parallel. Depende kung ilang branch ang pupuntahan ng inyong ay total na iyon. Okay. Ito naman same pa rin. No? Yun ay usapan natin ay sa forward bias din. I-apply natin yung biasing natin usapan last time. So ito naman yung sa reverse bias nila. Kapag sa reverse bias, sabi natin, yung diode natin ay nagbe-behave na open, naka-open, no? Behave as open circuits po yung ating pag reverse bias. And we know, kapag open circuit siya, more likely, ang ID po ninyo ay 0. Yeah, 0 ampere. Wala kayo makuha dyan. Really, no. Kasi open circuit po siya. So, yung ID ninyo is equal to 0 ampere.
So, inyong voltage drops sa inyong resistor kanina. Same yung setup po natin na meron kayong source, meron kayong silicon diode, and resistor. Same pa rin naman. So, nag-iba lang yung biasing na ginamit natin. Paano siya nag-iba, sir? In terms of, yun sa polarity, determine mo rin naman din siya din kagad kapag siya ay based dun sa mga polarities po natin. Alin, sir? Yung polarity ng terminals po ng inyong diode with respect to dun sa nakakabit sa kanya. For example, yung battery niyo, yung source ninyo. Ano, yung positive terminal ba niya ay ano, saan ba nakakunik? Yung negative terminal ba niya ay saan nakakunik? So, kung nagbaliktad, or likely ay magre-reverse bias po iyan. So kapag reverse bias, your ID is equal to 0 ampere. So your VR would also be equivalent to 0 volts po tayo. Since walang current na nadali sa resistor ninyo, more likely, 0 din yung voltage drop doon. Kaya your VD is equal to your E naman in terms of kapag sa reverse bias dito. Na series configurations pa rin po ito. No? Given lang na iba yung biasing condition niya. No? Iba ang biasing condition niya. Punta tayo sa parallel. No? Kapag sa parallel naman, edi ito. Ganito naman po ang itsura ng ating parallel diode configurations. Okay. Nakita nyo, may dalawa kayong diode din eh. Silicon, tsaka parang silicon, ginamit. Okay. Kaya kayo ay may ID1, tsaka ID2. Okay. Your ID1, that is your for diode 1. Then, yung namang ID2 mo, yung diode 2 mo. Okay. That is for parallel diode configurations. Okay? So parallel naman ito. Okay? So your VD here is equal to sir what? Since silicon diode po tayo, sabi usapan natin. Di ba pinapanood? Ito. Yung diode po natin, silicon, 0.7 po tayo doon. Silicon, you have 0.7. Okay? So, alin sir ang magkakaiba na yan? Alin na mag-iiba dyan? Kaya ano nakalagay dyan? Yung voltage na 0.7 na yun, same sir saan? Sa inyong VD2. Digang VD2 ninyo, yung diode 2 nyo. Diga, silicon din siya. Nakaparallel siya dun sa isang silicon diode nyo rin. So, same ang inyong voltage doon. So, you have 0.7 on that. This parallel connection din siya sa inyong V-out. So, kung kukunin mo yung amount ng voltage dun sa may V-out side mo, meron din kayong 0.7 po doon. 0.7. Kaya kayo dyan ay may equation ng VD1 is equal to your VD2. That is equal to your V-out. Your VO is equal to 0.7 volts. Nakaparallel po sila. No? Diga, usapan natin. Kapag parallel connection, same. And then, yung voltages po natin. Ano mag-iiba? Yung current. Unlike sa kaninang series connection. Diga. So, kapag yung sa current naman, in terms of the current, nadadaloy po sa ating circuit. Nakadepende, sir. Dahil dalawang branch ang pupuntahan niya. So, yung una nyo makakompute dyan, yung inyong I total. Diga. Kung pinagbumulan nyo, kung ang loop nyo ay galing dito sa inyong battery, more likely ay total na compute nyo bago siya naghiwalay dun sa dalawang branch. Alin yung dalawang branch na yun? Yung inyong ID1 tsaka yung sa may ID2 nyo. Diba may diode kayong dalawa. Diode 1 tsaka diode 2. So, we have here IR is equal to your E minus VD over R. Ano yung IR na yun? Yun yung IR is yung current na nadali sa resistor po ninyo. Okay, yung IR ninyo. So, yung current na nadali sa resistor. Paano natin isosolve yun, sir? Yung IR na yun. So, kaya nga tayo kanina hindi kami usapan na yung current is equal to yung voltage over yung resistances. No? Yung voltages over the resistance, yun ang magiging current po natin. So, your IR, in that, yung current na nadali sa resistor ninyo, given, binigyan tayo ng value dyan. We have 0.33 kilo ohms po. No? May 0.33 kilo ohms tayong binigay na value ng resistance. So in order for us to find your IE muna. No? IE.
IR, sir. Kasi resistance ang ating kukunin. Sige. Yung current na nadali sa resistor natin. Sige. So, meron tayong yung source ninyo, diga, 10 volts, binigay 10 volts po tayo. So, may 10 volts kayo, then minus yung pupuntahan niya na diode. So, may diode po kayo, diode 1. Isang loop ako KVL ako. Para isang loop ako din. So, 10 minus yung 0.7 ninyo. Tapos, minus yung voltage drop nyo sa resistor ninyo. Diga, may voltage drop kayo sa resistor na yan. So, meron kayong VR. Diga, E minus VR minus 0.7 is equal to 0. Diga, yun na yan. Sa equation na yan. No? Sa equation na yan. E minus your VR minus yung VD ninyo. In this case, yung una yon, no? Yung diode 1 ninyo. Silicon diode. So, 0.7. So, kaya kayo may 10 minus 0.7 minus IR times 0.33 kilo ohms. Tama. Kasi yung IR times yung 0.33 kilo ohms, yun yung inyong VR. Diga? Yun yung VR ninyo. So, pinag-iwalay ko lang. IR times yung 0.33 kilo ohms po ninyo. So, makakakuha po kayo ng around 28 milliamperes. May 28 milliamperes po kayo for the current na nadaloy sa resistor po natin. Nakuha po yun. So, 28 milliamperes for the current na nadaloy sa inyong resistor. Okay? Okay, sir. So, meron kayong 28. Sabi natin, yung 28 na yun, maghihiwalay pa yun. Sir, depende kung ilang branch ang pinuntahan niya. In this case, may dalawa po kayong branch. Diga? Meron kayong para sa diode 1, tsaka meron din kayo dun sa another dun sa diode 2 ninyo. So, dalawa branch ang pinuntahan niya, kaya meron po kayo dyan na over 2. Baka kasi kayo ay may nagtataka, bakit are sir ay may over 2? Are? Okay, over 2 saan galing ito? So, since dalawang branch po, panggaling din di kaya, eto, galing ka din Siyempre, hihiwalay po din na yan. Dalawang pagpupuntahan yan. No. Din sa point are, IR pa rin yan. Tapos sa point are, din pala maghihiwalay. Isang papunta sa diode 1, tsaka isang papunta sa diode 2 ninyo. Okay, kaya may over 2 po kayo doon. No, nahati sa dalawa. Kaya yung 28 milliamperes nyo, mahati sa dalawa. So around 14 milliamperes po ang dadaloy doon sa inyong diode 1. The same time, yun ding amount, same value ng current doon sa diode 2 ang dadaloy po. So, kaya ID1 is equal to your ID2 which is equal to 14 milliamperes. Nakuha po yun, nasundan po yun. Please let me know po kung nasundan po yun. Makikireact po, pusuan mo, pare ko. Pusuan mo. Okay po. Sige. So later on po ay magbibigay po ako ng mga assignments ninyo. Iba't ibang assignment. Numbers naman. So yun naman ay nasa book po natin. Nakiboylastad po yun. Sample lang, exercises po yun. At least mapapractice po ang inyong solving dyan sa aking iprovide na assignment later on. Kaya makakita nyo, may slides na para nagja-jump po tayo. So yun po yung mga possible din yung assignments na nasa book lang din naman po natin siya. Okay? Okay. Punta tayo sa rectification.
Isa sa mga tawag din sa mga applications po ng ating diode, doon nyo po siya makikita sa rectification process po natin. Okay. Pag rectification po tayo, kapag kayo nagkita na ano sir, ang inyong input, ang input side niyo, ang input nyo ay nasa nature ng AC, no? Naka-AC kayo yung input nyo. Tapos kinonvert niyo papuntang DC, no? So AC to DC tayo, yung process na po 'yon, tawag po natin doon ay rectification. Okay? Rectification. Anong block sir ang more na ginagamit? Tawag natin si block na sa process na yon. Yung rectifier po natin. Okay? Rectifier po natin. Okay? Maglalaro naman may mamamarami. Sige mo na lang. Malayo ko na natin. Yung isa lang po, buhay na baby ko, mapapagastos ko ng kulang-kulang yung apat na nag-download. Makakarami ako doon. Okay po. So rectification po 'yun. Kapag ang ating AC input papuntang DC output, rectification po tayo. So ang process or yung block na ginagamit natin for rectification, rectifier. Okay, rectifier po iyon. So baka kayo ay nakakarinig, oo nga, parang sir, unfamiliar. Parang familiar sa akin. Parang narinig ko na yung rectifier na yun. So yun po yun. Yung block na ginagamit for the rectification process. Again, anong rectification process natin? When we are trying to convert an AC input in a form of AC ha, yung input side ko, yung input ko, sir, nagmula sa AC form, naka-AC form. Tapos, kapag kumuha na ako sa output side ko, yung AC ko kanina, naging DC na siya. Naging DC form na siya. So, rectification po ang process po natin doon. Rectification po, process natin doon. So, doon sa process ng rectification, gumagamit po tayo ng diode. So, meron po kayo makikitang diode po diyan. Kaya, isa sa mga applications, diode applications, na makikita po ninyo ay rectification po. Na doon po yun. As you can see din naman sa ating circuit. Diba? Ayun, sa example po natin. Sa ating example po ay meron tayong diode, meron din tayong resistor. Tama? Ito. Ayan. Ito. Yung VIN nyo, yung VI na yon, that is your input, right? Your VI is your VIN, yun yung input ninyo. Yung input nyo yun, naka-AC po yun ha, naka-AC yun, naka-AC form po yun. So alternating current po tayo doon. No? Alternating current po tayo, AC form po siya. So sinusoidal in form po tayo dyan. No? Sinusoidal in form po tayo. Sine wave. Yeah, sine wave. Sinusoidal. Or sine wave po tayo. Okay? Tapos pag kumuha po kayo tayo sa V-out, yun yung V-out ninyo, itong part na to, yung V-out na to, hindi na siya sine wave. Hindi na siya sinusoidal in form. Maring DC na po siya. DC na po siya. Okay, naka-direct current na po siya. So stable. Mas stable na yung value niya. Okay? So madaling sabi ay kapag AC papuntang DC, kapag AC papuntang DC, so siya ay rectification. Okay. Meron kayong diode, meron kayong resistor. Okay? Diode, tsaka resistor kayo din. Okay? Half wave to. That is for half wave rectification. Kasi yung atin pong rectification process din po natin ay dalawa po yun. Rectification po natin ay maaaring half wave rectification at the same, meron ding full wave po tayo. No? Meron din po tayong full wave rectification. So yung half wave rectification tsaka full wave rectification po tayo. Titingnan nyo yung circuit din po niyan. No? Yung circuit din po yan ay titingnan nyo kasi madali lang siyang tingnan. Madali siyang makita nyo agad. Pag unang tingin nyo pa lang sa circuit, ay parang ganyan ang forma niya. Parang sa half wave to. No? Sa half wave ito. Tapos sa full wave naman, maring iba. Basta makikita nyo pagkakaiba later on. Tingnan nyo muna ito.
So your dadiode back daw, half wave rectification, ito back daw, half wave rectification ang tawag dito. Sabi, the diode conducts only when it is forward bias. So kapag ating half wave rectification, po, yung ating diode ay nagko-conduct lang kapag forward bias. Okay? Kapag forward bias lang. Therefore, only half of the AC cycle passes through the diode to the output. So, ano nangyayari? Yung inyong reverse bias, kapag naka-reverse bias yung diode ninyo, wala, hindi yan ma-output sa inyo kasi half wave to. Kapag half wave rectification lang, more of yung forward lang i-output din ha. Yung forward bias lang. Kaya eto, makita nyo sa inyong output waveform, meron kayong output waveform, positive half cycle, naka-positive half cycle kayo, tapos dun sa negative half cycle, makita nyo wala na. Zero yan. Magsi-zero yan, flat line yan kasi nga, half wave po tayo. Half wave rectification po tayo. So, zero yung mga naka-reverse bias po dyan. Okay? Then, yun nga, meron kayong positive half cycle, may output kayo, output waveform, dadating na reverse bias ninyo, wala, zero, kasi half wave. Then, patuloy na ulit yan. Diretso na ulit yan. Half wave na ulit, positive half cycle, forward na ulit, ang forward bias, then reverse bias, wala na ulit, tapos forward bias, tapos reverse bias, yun. Goes on na yan. Okay, so makikita sa inyong output waveform dyan ay mga half na heels, chocolate heels, makaburol. No? Pero half cell. Kasi nga, yan, half lang. Yan lang. Okay. Mga ganyan ang makikita ninyo. Half-wave rectification. So the DC output voltage is equal to 0.318 VM. Ano na yan? Conversion factor na natin yun. Isang diretso na yun. Conversion factor na natin iyon para sabi natin kasi yung AC, di ba? AC input papuntang DC output po tayo. No? So, expect ninyo na ibibigay sa inyong input dyan ay in terms of sinusoid. No? Sinusoidal, sine wave. Kasi nga AC input tayo. So how can we convert that AC input, AC in form, no, papuntang DC form? Paano siya? Meron ba siya conversion factor, sir? Numerical conversion factor? Meron po tayong pwede magamit. No? So we have here 0.318. Ano na to? In decimal form na to ha. So meron kayong 0.318 VM. So yung VM na yon, siya ay in AC form pa yon. Naka-AC yon. So highest or magnitude po ng inyong maximum value po ng inyong AC input siya. Yung VM yung yun. So multiply natin ng 0.318 kapag half wave po ha. Kapag half wave tayo. In order for us to get the DC output voltage po. So meron kayong multiplier po dito ng 0.318. Okay? 0.318 po kayo doon. 0.31. Half wave po yun. Kapag half wave po yun. Kapag full wave, doblehin nyo po yun. No, dodoblehin nyo yun. Kasi kapag full wave, consider nyo ay full swing na eh. No? Forward at saka reverse bias din naman. But sa isang duration, dapat naka full swing na agad po ang inyong cycle na yun. Okay. Tingnan nga. 1.4. So meron kayong 0.318 no? VM. Yung VM, again, yung VM nyo, AC yun ha. Peak AC yun. Peak yun. Peak AC. Kapag peak AC voltage po tayo. No? Yung VM nyo po. Yung VM na yon ay peak AC voltage po yun. Okay? Pag half wave po yan. Kapag full wave rectification, ang gagamitin nyo ay times 2 nyo yung 0.318 na yun. So times 2, edi 0.636 VM. Yeah, 0.636 VM. Again, yung VM, naka sine wave yun.
AC form yun. Naka-AC form yun. Ay. Mhm. Mhm. Saan tayo? Yun sa half wave. No? Sa half wave. Kasi yung taas, di ba? Yung taas niyan ay yung magnitude niya po ha, yung VM. Yung VM niya. So yung duration, yung cycle po ninyo is from 0 to T. Okay? So yung half ng cycle nyo, that is T over 2. Para po tayo malinaw. Baka kayo ay magtaka ano yung tinong nasabi. So yung 0 to T, so yun yung isang buong cycle po ninyo. Isang duration po ninyo. Okay? Sa half, yung half ng cycle, edi yung T over 2. Yung half ng duration po ay T over 2 po natin. So kapag 0 to T over 2, 0 to T over T, may doon tayo sa forward bias. Naka-forward bias po tayo. Then, naka-reverse bias siya dun sa pangalawang half cycle natin. Kaya, ang makukuha yung output waveform, or likely dito kapag half wave rectification, ay kalahati. No? Kalahati lang. Next po tayo. Excuse me. Yung PIV na yun, that is your peak inverse voltage o kaya yung PRV natin, peak reverse voltage po natin. Ito ay napasadahan din po natin na noon sa unang PowerPoint presentation po natin. Okay. So as additional information, sabi dito, because the diode is only forward bias for half of the AC cycle, it is also reverse bias for the other half cycle. It is important that the reverse breakdown voltage rating of that diode be high enough to withstand the peak or the reverse biasing AC voltage po natin. So your PIV or the PRV should be greater than your VM. Okay? Again, yung PIV natin, that is your peak inverse voltage, your PRV, ganun din, peak reverse voltage, ma'am, tawagin yung peak reverse voltage, and your VM, here is the peak AC voltage. AC po yun ha, AC yun, hindi siya DC. Naka-AC po siya. AC inform pa po yan. So yung peak or yung magnitude po niya, ay value po niya, yun ang i-consider po niya. So dapat daw yung PIV ninyo should be greater than or more than dun sa value ng inyong PIV. More than dun sa value inyong VM. Yung VM na yun ay dapat maliit doon sa value ng PIV ninyo. Mas malaki dapat yung PIV to withstand. Okay. Full wave rectification. Kung kanina, wave rectification, ang ating output waveform ay yung kalahati lang. Tama. Yung kalahati lang. How about the full wave rectification naman? So sa full wave rectification, consider nyo na the rectification process can be improved by using a full wave rectifier circuit. Full wave rectification produces a greater DC output. As what I have mentioned earlier, kapag meron kayong sa half wave, ang gagamitin nyo ay 0.318. Tama, 0.318 VM. Yung VM natin, same ang usapan. That is the peak ng inyong AC input or yung inyong AC wave po natin. Okay? That is your VM. Kapag naman siya ay naging full wave, sabi ko sa inyo, doblehin nyo. Doblehin nyo. So you have here 0.636 VM. Okay? Yung 0.636 nyo, 0.636 VM. Okay? Dahil, consider nyo na full wave to. Na full wave. So, dapat doon sa duration na yun, sa isang cycle, sa isang duration na yun, naka full swing na yun, yung inyong signal na yun. Isang full swing na siya. So, dapat nandun na inyong positive half cycle at saka the negative half cycle ng inyong circuit na yan. Okay. So, ano ba yung mga examples, sir, na isang, ayun na, kung compare ninyo, ha? Diga, compare ninyo, sir, output waveform na asahan ninyo. Kunyari, gagamit kayo ng oscilloscope. Yung oscilloscope po ay meron po kung mag-visualize po ninyo, mag-output siya po ng output waveform in order for us to visualize ano pa nangyari sa inyong circuit na yan. So, in that case, ano yung anticipate nyo kapag full wave, karani dapat ang itsura ng inyong output waveform. No? Ito dapat.
Ito, dalawang ito. No. Kanina sa half wave rectification, ito ay wala. Zero to, flat line to. No. Yung other half, yan, yung other half ay naka-flat line po yun. Kasi nga, reverse bias po yun. Dito, consider nyo na yung pareho. Okay, pareho nyo na. So, meron na siya. So, kaya dito, nakadalawa na kayo. V is 0, T over 2, tapos yung T over 2, 2, your T. Yung duration po natin. Same pa rin po natin. Kaya nung consider natin, i-consider natin, sir, ito. Kapag sa full wave po ninyo, more likely mas malaki or mas mataas po yung amount na nakukuha ninyong V. No? Kasi multiplier nyo na doble. Compare ha, in comparison sa half wave nyo. In comparison sa half wave po ninyo. Kasi dadoblehin nyo. Sige. Dadoblehin nyo. In comparison to your half wave naman. Okay? Alright. Sige. Next po natin, sa full wave rectification po tayo. May mga passive po iyan. Ano yung mga other, yung mga cases na under that? Yung tinatawag po natin bridge rectifier. Pag bridge rectifier, ano daw po siya? So under po siya ng full wave rectification. Okay. Ano ang itsura ng isang bridge rectifier po? Are ang itsura. Yung may apat na diode na are. Yan, itong circuit na ito. Yung circuit na bridge rectifier yan. Bridge rectifier. Yan. May D1, D2, D3, D4 kayo. May D1, D2, D3, D4 kayo dyan. Okay, bridge rectifier, apat na diode. Okay, apat na diode. Pero, dalawa ang ano doon, buhay. Okay, dalawa ang buhay doon, dalawa ay patay. Hanapin nyo na yung magka-pair. May magko-close dyan. Pag forward, may dalawa ang tuloy, naka-on. Tapos dalawa ang naka-off na diode. Okay. So, dalawang pares yan. Dalawang pares. Kaya apat na diode, tapos dalawa silang pares. Na, pag reverse naman, naka-reverse bias, syempre, may dalawang buhay, tapos may dalawang mamamatay. Kaya, so dalawa lang. Kahit sila ay apat, pero dalawahan lang. Peraso yun na, kasi pag pares din. Isang pares ang buhay. So, dalawang diode iyon. Okay? Garne ang itsura. Makita rin naman po natin innate sa ating illustrations, sa ating PowerPoint with our PowerPoint presentations. We have here, if our diodes 2 and 3 are on or turned on, no, diodes 2 and 3. Alin nyo? Ito. This one, diode 1, then this diode, D3. Okay. Bakit siya, sir? Bakit yun ang mabubuhay? Since positive, i-loop natin. Try to figure it out. We have here positive terminal ng Vin nyo. Your Vin, in this case, ano ang klase ng Vin nyo dito? Ng input voltage nyo, AC po ito ha. Naka-AC ito. Rectification ito ha. AC pa rin po ito. So your Vin, paano natin makakonsider or matitingnan ba in observation na yung unang tingin na agad? Yung kapag ang gamit po ng inyong pagkakasulat ng inyong parameter ay naka-lower case, more likely AC po yun. No? Nasa AC po yun kapag naka-lower case ang pagkakasulat sa kanya. Kapag siya ay naka-uppercase, more likely ay DC. No, yun. So isa yun sa mga mga pagkakaiba din po nila agad. Kung unang tingin mo agad. No? Anyway, sige. So kayo may positive terminal dito ng supply. Punta din sa node na array. Oy, dalawang branch. Saan siya pupunta? Parang walang celebration. So, saan siya pupunta? So, positive terminal, pupunta saan? Siyempre, dun sa positive terminal ng diode na nakakabit sa kanya. Ay, alin po ba yun? Yung D1 or yung D2? Tingnan.
kung nasaan ang positive terminal. Anong positive terminal? Anode. Nasaan yung anode ng inyong diode? E din sa dito kayo pupunta. Yun ang positive terminal niya. Okay? So doon ang daan niya. Tapos, ito na negative. Tapos, diretso ng resistance ninyo. Daan ng resistance ninyo, ng resistor ninyo. Tapos, punta kayo ng D3. Diga, sa D3. Tapos, negative na. Sa ground na. So, sir, paano ang mangyayari doon sa mga hindi nadaanan? Saan sa mga daan? Eh, din po yung mga naka-close ninyo. No? I mean, naka-off. Kasi baka malito kapag naka-close, sabihin nyo, ay, closer. Hindi, naka-off. Naka-off. Okay. So, naka-off po ang inyong diode na iyon. Yung mga hindi nadaanan na diode, yun ang mga naka-off ninyo. Turned off po yun. So, yung lahat mga nadaanan na diodes ninyo, in this case, yung D2, tsaka D3, no, sa ating illustration na ari. Yung dito tsaka D3 ninyo, yun ang nadaanan, yun ang nag-forward bias po ninyo. Yeah, so yung mga turned on diodes po natin. Okay? So, meron kayong output waveform na makukuha po doon. Okay. Again, ano yung peak? Gano'ng kataas sir yung output waveform na yun? Since sinusoidal po ito, kailangan malaman natin yung highest peak or yung amount, yung magnitude nung sine wave na yun. Gaano kalaki yun, sir? Anong limitations nun? Yun yung inyong VM. Diba? Yung VM nyo, the highest peak po niya, 10 yun. So again, hindi pa siya DC ha. Hindi pa siya naka-DC. Okay. Naka-ano pa lang po siya. Naka-AC pa rin po siya. Kaya nga sabi natin kanina, malinaw naman. Diba? Yung VM ninyo ay yung inyong AC. No, maximum AC input niya. No? Yung may maximum na AC ninyo, yung magnitude nun, yun ang inyong VM. Yung VM kanina. No? Yun din, ganun din po yan. No? So sa ating mga discussions, yun. Kung ano yung VM na yun, yun ang ating usapan doon. Okay? So kaya ang inyong duration din, again, 0 to T po ulit tayo. No? From 0 hanggang T ang inyong magiging cycle and duration. So kung doon sa 0 to T over 2, hatiin natin. Sa unang cycle na, sa half cycle na yon, alin ang nabuhay? Yung dalawang diode. Diga? So may output waveform po kayo doon. Diga? May output waveform po kayo. Tapos doon naman sa pangalawa, sa other half cycle po natin, alin yung mabubuhay? May mabubuhay ba? Opo, yung dalawa din naman kanina. Yung kaninang turned off, yun naman ang mabubuhay. So kanina, yung mga nabuhay, sila naman ang mamamatay. So more like, meron din po kayong output waveform na makikita dyan. Kaya wala po diyang flat line. No? Wala kayong flat line dyan makikita. No? Kapag full wave rectifications. And mind you guys, obserbahan nyo na ang magiging usapan dapat dyan is pagka rise tapos magda-down siya, dapat siya ay hindi tatagal doon. Mag-rise din po agad yan. No? Rise agad yun. Wala siyang delay dito sa baba ito. Katulad dun sa ano nyo, sa may half wave rectification nyo, di ba? May flat line kayo doon. Pagka-rise niya, tapos baba siya, tapos may flat line na siya. Pagitan ng dalawang waveforms ninyo. So, hindi po siya. Kapag yung full wave, dire-diretso yun. Pagka-rise, down, rise agad yan. Guys, ganyan. Okay? Para tayo ay malinaw. So, madali mo siyang maano kapag hinati mo agad yung cycle mo. Kunyari, pag mag-ano ka sa hanapin mo or i-illustrate mo yung output waveform, hatiin mo yung dalawang sa cycles mo. No? Isang positive half cycle, isang negative half cycle. Para mas madali mo siyang makita yung output waveform niya. Okay? So, puntahan mo muna yung positive half cycle, tapos kapag negative half cycle, ano naman maging output waveform, saka nyo pagsamahin. No? Ang magiging output waveform. Kaya po kayo din ay meron ito. Ito yung sa unang cycle ninyo, sa half ng inyong duration. Kaya 0 to T over 2 to. Okay? Meron kayong graph. Tama. How about yung pangalawa naman sa other cycle natin? So dito, kaya nagmula ang inyong graph dito sa T over 2 o papunta dun sa T naman. Okay? Yung duration ninyo. So meron pa rin kayong output waveform kasi may buhay po kayong diode dyan. Dalawa din. Diga. So kapag collectively, po pinagsanamba po natin, ito magiging output waveform dapat ang inyong full bridge rectifier. No, bridge rectifier, ito full wave bridge rectifier, ito magiging output waveform niya. Dalawa na po. Again,
Okay? Para po tayo ay malinaw. Pero kapag if you were asked in our examinations, kung titingnan nyo rin kung anong tinatanong sa inyo, baka sa pinapahanap lang sa inyo, ano yung output waveform, illustrate or sketch, ano yung output waveform dun sa may negative half cycle. No? Sa half cycle na. Dun lang ako, yun lang gusto kong makuha ang output waveform. So hindi ko kailangan itong buong ito. No? Hindi ko kailangan itong buong ito. Ang kailangan ko lang yung kabiak. Ito lang. No. So mula dito, itong half cycle na yun di ba? Itong negative half cycle na yun. Ano maging output waveform na? Ito. Dapat makikita ko doon na your waveform started or it starts from T over 2. Dapat sa T over 2 siya magsisimula. Papuntang T duration. Para aware ako, ay, dito siya nagsimula sa cycle nito. Diga. Yun ang other half cycle niya. Hindi yung kabila. Kasi positive half cycle yung kabilang part nito. Though meron naman siyang output nga din, diga, may output waveform pa rin siya, pero hindi po yun ang kailangan ko. So, titingnan, suriin niyo po, observan niyo po kung ano yung nakalagay sa inyong examinations, kung ano ang pinapahanap sa inyo. Okay? Malinaw po yun. So again, since ito ay under ng full wave rectification, ang inyong bridge rectifier, so meron kayong gagamitin ng multiplier dyan is in 0.636 na. 0.636 VM. Okay? Para tayo ay malinaw dyan. Okay? Aside from that, bridge rectifier, meron din po tayong center top. No? Meron tayong center top transformer rectifier. So ano ba ang usapan natin? Somehow similar din naman yung concept na dun sa kanina. No? Ito lang, iba ang tsura niya, sir. Kasi transformer naman ito. So may makikita kayo dyan mga coil na po dyan. No? Transformer. Ayun, mga coils kayo. Tsaka meron kayong turns ratio din. Makikita dyan. No? May 1:2, ayun sa part na to. May 1:2 daw akong turns ratio, sir. Ito, 1:2 turns ratio. Tapos may mga coil kayo. Tapos baka siya center top. Ayun center top sana. Ayun kita nyo naman sa may center na to. Diga, are. Center. Dito naka-top daw. Ano yung naka-top? Ayun. Binili magmumula ang inyong input. Anong input nyo? Anong form? AC po yun AC po yun. Rectification po ito. So dapat siya AC in form papuntang DC. So AC siya. Naka-AC po siya dito sa part na to. So yung input din. Dapat din pala reminder, it is a must for us to know kung alin yung mga sides na kino-consider po natin. Especially kung alin yung input side, alin yung output side. No? It will be advantageous for us, especially when we're trying to sketch the output waveform, because we will know hanggang saan lang yung boundaries na i-consider natin. Diga. Hindi na pala kasama yun. Oy, sa input waveform pala yun. O ba't mo papakalman? Ba't mo i-consider? Diga. O kung output waveform naman ang pinapanap sa inyo, ano yun i-consider mo? E di sa may output side. Diga. Ganun din naman. Lalo na kapag nasa may discussion tayo ng transistor, yung sa gain, yun naman ay sa may amplification. Since amplification stuff, may makakonsider tayong gain po dyan. So kapag gain, yun ay output over input. Diga? Maging output over input tayo. So kailangan malinaw talaga sa atin. Ano yung output side na i-consider niyo at saka yung input side. Kasi pag naghalo yan, or likely, baka mali yung makuha yung amount. Okay? So yun lang naman. Reminder lang. I-heads up lang natin. Iyon. Okay? Dapat, alam po natin yung area po na ating kino-consider. In this case, center top. So we have dalawang diode po yan. May dalawang diode po kayo dyan. Kita po naman. Isa sa taas, ayan, D1. Tsaka isa din po sa baba, D2. So yun yung diode 1. Tsaka ito yung diode 2 po din. Okay? So kapag naka-forward bias tayo, yung isa ay buhay, yung isa ay patay. No? Kapag yung naka-reverse bias naman tayo, yung isa ay patay, yung isa ay buhay. So more likely, tulad lang din kanina, is like kaninang example po natin, sa positive half cycle natin ay may na-turn on tayo na diode, yung kabilang diode, yun ang mag-o-off. Diba? Mag-o-open yun. So naka-off po yun.
So kapag nasa kabilang cycle naman na tayo, half cycle, yung kaninang buhay naman mamamatay, tapos yung kaninang buhay, patay siya, mabubuhay naman. Diba? So kaya meron kayong makukuha na output waveform na dalawa din. Ha? So duration po rin natin, ang cycle natin is from 0 papuntang t. Okay? So ang half po nun is t over 2. No? Yung period po natin, so from 0 papuntang ating period t na. Iyan. Okay. So kung half, kailangan lang po natin malinaw sa atin ano yung mga boundaries pong iyon. So sir, paano pag nag-sketch po tayo, kailangan malinaw ano yung magnitude po nun. So, paano namin sir ma-identify kung ano yung magnitude na yon based po sa ating input. No? Yung input ninyo, VM. The maximum AC input po, that is your VM. Okay? At least ay marunong po tayo dun. Alam. Okay? So again, since siya ay under ng full wave rectification, ang inyong multiplier na gagamitin is 0.636 po. Okay? 0.636 VM po tayo. Full wave rectification po tayo. Yan center top na yan. Yung center top transformer rectifier na yan. Under po yan ng full wave rectification. So ang ating multiplier na gagamitin ay 0.636 VM. Okay? Alright, and to give you a summary, ito po ang summary ng ating pinag-usapan kanina. Okay po. So we have here summary of rectifier circuits. So in the center top, transformer rectifier circuit, the peak AC voltage is the transformer secondary voltage to that top. Okay, so dapat it is a must also for us to know kung alin po yung primary at saka secondary side. Since ito po ay transformer, merong primary at saka secondary side po iyan. Okay? Dapat malinaw ano yung sa may primary side po sir, yung may input ninyo. No? Yung secondary, edi yung kabila naman. No? Yung right side po ninyo. Okay? Para at least alam din na kayo dito. Alam niyo yung mga areas na i-consider nyo lang. No? Kung kayo lang magluloop sa side na ito, din doon lang kayo kukuha. Diyan. Sa may secondary. Okay? Kasi yung inyo namang primary side dito. Hindi ka kaya yung merong turns ratio doon. Yung ratio ng primary at secondary sides din. Transformer po yan. Yeah. So kung ano yung alam sa AC, sa circuit mo, yun din po yan. Okay? So we have here for the rectifier, half-wave rectifier. So yung ideal VDC nyo should be equal to 0.318 VM. But realistically, your VDC could be equal to 0.318 VM minus 0.7. Sir, may 0.7 kayo doon. Kasi nga may voltage drop po kayo. May consider na realistically yun na nangyayari. No? But ideally, yun yung kanina. By theory, by principle, by computation, dapat yun. But mayroong mga some differences. No? Differences sa value. And maybe could be because of the diode or the voltage drops po ng mga involved po nating mga components. In that case, yung mga diodes po natin. Yung diode po ninyo, i-consider nyo, alin or ilan yung diode na turned on doon sa process na yan. For example, dito sa half-wave rectifier, di ba meron po kayong diode doon. May isa po kayong diode doon. So meron kayong 0.7 po doon. For your bridge rectifier, you have that na dalawa. Apat ang diode, pero dalawa yung
buhay doon. Yeah. Kasi dalawa ay nakapatay. Tapos sa kabilang half cycle naman, dalawa yung patay, dalawa din yung buhay na. Yung kabila naman. Yeah. So meron dalawa kayo diodes na i-consider doon. Kaya kayo meron dyang 2, itong part na to. 2 times 0.7. Ito. Bakit may 2 kayo din eh. Tapos 0.7. Okay, para po tayo ay malinaw. 2, tsaka 0.7 na iyan. Tapos kapag center top, sabi nga natin, sir, dalawa yun yung dalawang diode yun, isa sa taas, isa sa baba. Pero, ang buhay lang po doon ay yung isa. Kaya, sa half cycle na ito, ang buhay ay yung nasa taas. Sa kabilang half cycle, ang buhay naman yung nasa baba. Tapos patay na yung isa. Kaya, so kaya may isa kayong i-consider na diode. So realistically, yun yung values ng amount ng VDC ninyo na pwede nyong i-anticipate dun sa ating circuit. Again, your VM, yung VM po natin dito, ito yung peak AC voltage po natin. Okay? Yung ating peak AC voltage D. Alright? Nandyan pa po ba, madlang people? Kung nandyan pa kayo, press 1. Press 1. Press 1 kung nandyan pa ang mga madlang people. O baka kayo makatulog na. Nasabi na eh. Tulog na itong mga ito. Press 1, press 1. Yun. Nice. Okay. Sige po. Nandyan pa ang mga matang people. Buhay pa. Okay. So I think dyan po muna tayo mag-stop for the meantime. Okay. Sa next meeting po natin, Friday, ay isusundo po natin siya. Okay. Discuss po natin ang Clipper Camper sa Friday naman. Okay. So, natapos naman natin yung unang PowerPoint presentations kanina. Then, nagbukas na tayo ng panibago. Ito. So, next meeting natin sa Friday, more likely ay matatapos po natin yung diode applications na yun. Again, more likely po baka hindi tayo sumabay sa inyong midterm exams, yung basic LX natin. So, yung ating maging examinations ay during our meetings na lang naman po. Para tayo ay swak din naman ang maging schedule. Para at ako na rin ang magbabantay din naman doon. Okay? So you don't have to worry about that naman. Kasi baka kayo mangamba, ano yun, mag-midterms na, nasa pa na kami. So huwag po kayo mangamba. No? Ating maging midterm examinations naman ay will be announced naman sa inyo. Notified naman po kayo. So rest assured, sigurado lang, what is certain is that we will not have it dun sa schedule natin next week. Next week ang midterms. No? So, hindi muna tayo sasabay yung basic LX po natin. Kasi medyo nahuli din naman po ang ating bigay na, nag-meet tayo ng 1 month na delay na. Diga? Kasi nga, yan. Tapos, nung pagkamit natin ay nag-iba-iba pang inyong instructor. Tapos, nabalik ulit. Okay. So, good naman. No problem naman that. Seta naman natin. Iyan. Okay. So, that would be now, that would be what we have today. No? So, next meeting ay at least sa mga darating pong araw, kayo ay makikireview po. Lalo na nakita nyo yung circuit. No? Yun lang. Practice nyo lang pag-determine ng current, pag-determine ng voltage, pag-determine ng resistance. Kapag ganun, yung may diode na. Yun naman kasi ang bago lang dun. No? Other than dun sa presence ng diode ay circuits 1 yun. O kaya ay AC ninyo. Diga? So yun lang naman. Okay, practice lang kung anong series, kapag parallel, ano mangyari. Yun lang yan. Na, para at least ay nare-review na rin. Pag may mga assessment, edi may alam ang gagawin po natin. But yun nga, sa next meeting po natin, tuloy po natin itong diode applications. Tapusin na natin. Then, yan, baka may mga assessments tayo if ever man. So, be ready na lang if ever sa akin. Kapag may oras pa. Pag wala namang oras na, goods na tayo, edi baka sa ibang pagkakataon. But yun nga, at least kayo naman ay may copy na secure copy of our reference materials so that makakapag-advance rate po kayo, advance study, kapag kayo ay naiinip sa buhay. Hindi naman. Ay basa-basa no? Ating material. Uploaded naman sa ating Google Classroom po yan. Okay? So that would be all for this meeting. Thank you so much for attending this session. And I want to see you po on our next meetings. And that would be on Friday. Thank you so much for